Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Yuritech at your service. Dito po sa videong ito ay ipapakita ko po sa inyo kung paano po ang tamang paraan ng pagpapalit ng double layer pins ng charging port tulad ng sa Samsung A03s, Samsung A115F at sa iba pang mga modelo ng Android smartphones. Katulad sa ibang charging port ay ang mas mainam pa ring pantanggal ng mga charging port ay ang hot air blower at ang ginagamit ko palang brand ng hot air blower ay ang Quick 861DW at ang setting ko naman ay 350 heat with 60 air. Pag natanggal mo na ang charging port ay dapat linising mabuti ang mga pads ng charging board. Super important ng sobrang malinis ang charging board para hindi tayo mahirapan magkabit ng charging port. At kapag malinis na ang pads sa charging board ay lagyan naman natin ito ng low melting solder paste. Very crucial po ang paglalagay ng low melting solder paste dahil yan po ang susi para hindi natin ma-overcook ang charging port. Ang properties po kasi ng low melting solder paste ay from its name din na low melting, it means mas madaling lumabnaw kumpara sa normal na soldering lead. At yun ang hinahanap natin para hindi malusaw yung plastic sa charging port. Kung mapapansin nyo dito na saglit lang ay lumambot na ang lead at kumapit na agad yung mga pins, yan ang pinaka-main purpose ng paggamit ng low-melting solder paste, ang mapakapit agad natin ang mga pins ng charging port para hindi malusaw ang plastic sa charging port. At para masigurado na kapit ang outer pins, ay binakapan ko pa ng another low-melting soldering lead but this time with the help of soldering iron na. Compare sa mga nakasanayan nating mga charging port na may 5 pins lamang ay mas mabusisi itong double layer pins charging port. Bukod po kasi sa napakadaming pins ay dagdag, tricky pa yung another layer na nasa loob. Kaya mas matrabaho at siyempre mas mahal ang pyesa. Kaya in return mas mahal din ang singilan sa mga ganitong klase ng trabaho. At kung napapansin nyo rin po pala na linis ako ng linis time to time ay dahil yan ang trick sa malinis at dekalidad na trabaho. Kapag kasi malinis ang trabaho ay garantisado na matibay din ang resulta. At kapag okay na ang mga pins ay siyempre, kailangan din nating idikit ang mga poste sa bawat sulok ng charging port dahil yan ang pinaka-foundation ng charging port. Kumbaga sa bahay, yan ang haligi na nagpapatibay sa kabuuang infrastruktura ng charging port. Antabayanan po ninyo ang mga susunod ko pang video na bukod sa kaaya-ayang panoorin ay kapupulutan pa ng kaalaman. At para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video, ay huwag niyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanggang sa muli po. Salamat!